hero si Bongbong dahil daw inexpose niya yung anomalya sa pondo, lalo na sa flood control funds. Fake news po iyon. Fake news po yun. Kagaya po nung ating naging talakayan last week, kung meron bang pong most guilty sa trilyong pisong nagaganap na, daang bilyon, walang iba kundi ang Pangulong kasalukuyan, si Bongbong Marcos. Bakit? Trace back natin po, hindi ba pinirmahan niya yung immoral, invalid, unlawful, unconstitutional 2025 national budget na kung saan higit na malaki ang pondong ibinigay saan? Sa DPWH, sa Public Works, 1.1 trillion. Ngayong taon, 1.1 trillion pesos versus doon sa higit na mababang pondong ibinigay sa education sector. Fact of the matter, binawasan ang education sector ng almost 32 billion. Ito ay sa kabila ng na-discovery at yung ginawang report ng EDCOM2 report. Natalakay na rin po natin pero hindi po natin ito lulubayan sapagkat importante po na bahagi tayong lahat. Yung TikTok po natin ay nawawala raw po. Paano bang gagawin natin dito? Pansamantala tayo magpapaalam sa TikTok ha. I-up natin ulit. Sensya na po ha, mag-isa lang tayo eh. Paki-check nyo na lang ho kung live na tayo muli sa TikTok. Wala po yung ating TikTok, mukhang nasasabotahe, pero tuloy lang po tayo. Kaya po ako'y nakikiusap na sana yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube page ko, mag-comment, mag-subscribe at mag-react, mag-like po kayo. Dahil alam naman natin, ilan na lang tayong nagpapahayag ng katotohanan at dinedebunk natin ang lahat ng propaganda spin na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kagaya nga po dito sa napaka-anomalyang 2025 national budget, itong pumutok na 100 bilyong pisong flood control funds. Ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon, nagkukumahog po silang i-rebisahin yung naratibo. Biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the flood control fund mess. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices, dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo, alter ego lang po iyan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Kaya ang involved po rito ay yung 2023 national budget, yung 2024 national budget, yung 2025 national budget. Yan po yung dapat nating silipin at panagutin sapagkat kitang-kita. Talagang pag tiningnan ninyo yung mainstream media, wag na ho kayong manood dyan. Get your news source from someone else. Magsaliksik po kayo. Yung mamili po kayo ng mga credible na social media pages or platform, doon na lang po kayo kumuha ng impormasyong tama at ng mga balita. Kagaya po dito sa Tinig Maisog. Ang lagi ko nga hong sinasabi, ang ating parte ng ating advokasya, bahagi ng ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Imulat ang mata ng higit na maraming Pilipino at kinakailangan makabuo rin kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, bumuo ng sarili ninyong paninindigan base sa tamang impormasyon at hindi kinakailangan na sang-ayon o katulad ng aking opinyon
o pananaw o perspektibo o paninindigan. Ang importante lamang, you have to make your own based on an informed decision. Mahirap po magdesisyon kung panay fake news ang nasasagap po ninyo eh. At kung panay propaganda spin ang if-feed sa inyo o isinusubo sa inyo ng mainstream media. Wala na pong mainstream media, wala na pong nagbabalita ng totoo. Hindi nila ibinabalita ng pondo po natin, lalo na dito sa Metro Manila, nakasentro, 1.4 billion pesos per day para labanan, para gamutin, para maibsan ang problema natin sa baha. Mga kababayan, meron po akong kukentuhan kanina, sabi ko sa kanya, sa pakiwari ko, higit na marami ng Pilipino ang galit at ang mulat. At yung mga hindi nakikialam at hindi nagpaparating ng kanilang saloobin, araw-araw naman silang napapasabak sa traffic. At pagka yung traffic na yan, sinabayan ng ulan, nababaha din. Alam mo ninyo, kailangan tayo makialam. Sabi nga, if you want to change things and make it better, you have to plunge in. Kinakailangan kasali ka. Kinakailangan may tinig ka. Kinakailangan meron kang opinyon. Kinakailangan meron kang prinsipyo. Kinakailangan meron kang paninindigan. Kaya po, hanapin natin. Nalilihis po meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko rito, hindi po madali yung nagiging assignment o misyon ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Ibigay po natin ang ating unconditional support. Hindi po madali yung kanyang ginagawang pagdinig. Subalit, pag nakita natin na medyo nawewendang-wendang, magsalita tayo. Ating tawagin ang kanyang pansin, ang kanyang atensyon. But for now, isang hearing pa lamang, alam mo ninyo, kahit tumagal ang hearing ng isang buong taon, nararapat lamang. Marapat lamang tumagal ito. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag na after 3, 4, 5 or even 10 hearings, ite-terminate na po ang pagdinig na ito patungkol sa maanumalyang flood control programs at flood control funds. Bakit kanyo? Abay, daang bilyong piso po ang involved dito. Kung yung Alice Guo nga, ginawa ninyong teleserye, ginatasan ninyo ng todo yung istorya, para lang mga makapapil ba sa media, sa social media, sa mainstream media. Ginatasan ng todo. Yung Alice Guo na simpleng kaso lang naman, kung siya involved sa human trafficking, kasuhan. Kung siya involved sa Pogo, kasuhan. Kung meron siyang anggulong tax evasion, kasuhan. Tumagal po ito, napakahaba. Napakahaba ginawang teleserye. Bantayan po natin itong Blue Ribbon na ginagawang pagdinig sa pamumuno ng ating kaibigan Senador Dante Marcoleta. Hindi po ito dapat madaliin. Hindi po dapat ito madaliin. Sa napakaraming tao, opisyal at hindi opisyal, opisyal at pribadong mamamayan ang involved. Yung mga naglagay, yung insertion ng pondo, yung pinagmula ng pondo, kung sino yung kontratista, kung sino yung mga DPWH Regional Director, sino yung DPWH District Engineer, Assistant District Engineer, Assistant Regional Director. Dapat po lahat ito ay siyasating masusi ni Senador Dante Marcoleta. Huwag ho tayong pumayag na gawing paspasan ang investigasyong ito sapagkat napakalala po ng problema. Pera po nating mga Pilipino yan. This year alone, 2025,